here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo. Ang Dagangunyan. Dagangunyan. Kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos. Ang Dagangunyan. Pasada kan mga bareta. Pagbisto itinao kan DILG sa syudad. Iginawad kan DILG sa LGU Naga ang pagbisto sa syudad kan mga serbisyo na pinagtatao kaini sa mga namamanuaan. Ang Certificate of Recognition ang petsado Hulyo 13, 2015. Iniiyo ang dokumento na nagsisimbolo sa sinumpaan kan syudad para man sa onesto asin tultol na paggogobernar. Nakapasar ang syudad sa 5 local governance assessment areas para sa taon 2014. Ini iyo ang minasunod: good financial housekeeping, disaster preparedness, business friendliness and competitiveness, peace and order as in environmental management. Mientras tanto tanganing malinawan ang gabos asin matauanan ng kasimbagan kung taano ta recognition asin bakong seal ang ipinagtao kan DILG sa syudad. Naghampang sa sarong press conference in the City Administrator Florencio Mongoso Jr. asin Vice Mayor Nelson Ligacion, mantang si Mayor Jan Bongat anya unduman sa Metro Manila. Para man sa opisyal na kalakawan, digdi pinaglinaw kan duwang opisyal ang mga detalye kan evaluation. According to this, the 5 out of 6 local governance assessment areas are good financial housekeeping, disaster preparedness, business friendliness and competitiveness, peace and order, and environmental management. There are actually 6 as stated here. 6 areas, 6 local governance areas, assessment areas. Ang mayo po digdi itong social protection. Social protection. If you have all these 6, tatawanan ka ka itong seal of good local governance. Yan. So ini po itong seal na ito ang sinasabi na mayo ang lokal na gobyerno Kanaga. Pero our records would show na mukhang napasala po si DILG. Si DILG po napasala because even the remarks of the evaluator would show that we are compliant with that one area, social protection. Sigon kay City Administrator Jun Mongoso, ang mga evaluator gikan sa DILG iyo ang nagibo kan assessment
asin man pig-ibalwar, asin daiman naghaga din asistensya sa mga opisyal kan syudad. Operationally po, by themselves. Kaya nga nag-evaluate sila na mahiling physically based on the documentation na ginipon nila kung ano ang igwa sa kamayo. Yan lang po, unfortunately, baka din nakaabot sa pakol. Pero in fairness po sa INDA, itong ibang areas, fully documented, except lang po talaga si Children's Home. Kompleto po si reports ninda, may written and may pictures, except for the Children's Home. Sa ngunya, nagsurat naman si Mayor Jan Bongat sa DILG asin pinagsaro-saro ang mga serbisyo kan syudad para sa social protection kan mga nagenyo. Kasuod ma kaya, sinabi na din po sa Samoya na iguana na surat garo appeal or a sort of motion for reconsideration address to the Department of Interior and Local Government. Given that there is already that letter, dain na nag-pass nin anuman na resolution and sanggo niyang panlunsod. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Family Foster Care Fora ginibo sa pagselebrar kan Family Week digdi sa Naga. Para sa selebrasyon kan Family Week digdi sa syudad ni Naga, nagsagibuan City Social Welfare and Development Office sa pamamayo ni OIC Annabel Vargas kay Baan Bantay Familia nin sarong Family Foster Care Fora kana kaaging Lunes sa PSO Blue Room. Ini may temang Gender Equality and Children's Rights on Contemporary Filipino Families. Sigun kay Committee on Women and Family Chairman Nene De Asis, ang fora makakataong giya sa mga foster parents nin tamang pag-ataman nin Aki. Ang Family Week celebration, pigmumuk na yan. Iko yan yung presidential decree na pigmumuk na last week of September magselebrar ng Family Week. So, pag ang syudad ng Naga, nagkaigwa ng executive order man si Mayor na kung asisay si mga composition kay itong mga committee na mapreparar para sa Family Week. Kung baga, tinataantang halaga ang aldaw kang mga kaakian, aldaw ni mga kababaihan, dapat taantaman ng importansya ang aldaw o ang simana para man sa pamilya. Nagtauman ng suporta ang ibang opisyales kan lokal na gobyerno sa pangyayat ni Alcalde Jan Bongat kaiba si Vice Alcalde Nelson Legacion. Para sa Nagangunia News, John Breeze. Pamayo kan CIDG imbitado sa Peace and Order Council meeting. Mismong ang pamayo kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Chief Inspector Bernard Lau, ang imbitado sa gigibo na regular na meeting kan Peace and Order Council o POC sa primerong Martes kan bulan kan Oktubre. Sa entrevista kan Nagangunia News, ki Vice Mayor Nelson Legacion, obheto kan pag-imbitar sa opisyal, yun aramon ang detalye kung taano ta pinag-dismiss kan prosekusyon o fiskaliya ang kasong ipinagsaangat kan CIDG laban sa mga suspetsyado na imbuelto sa droga. Magkakapira po si Pig Darako, Pig Kunkun sa Calabozo as in kinasuhan sa City Prosecution Office. Unfortunately, gabos po na kaso Pig dismiss. Base po sa joint minute resolution na pigpaluwas kan City Prosecution Office, there were 6 cases filed against several accused. As in Mayo duman maski saro na desisyonan na igwang probable cause. Sigun kay Vice Mayor Legacion, ikinamundo ninda ini huliman tadakula ang magiging impact kaini. Lalo pat ang syudad ang igwakan all-out campaign asiman all-out war laban sa droga. Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Mga estudyante gikan sa Universidad kan Pangasinan nagin bisita kan Naga. Nagbisita digdi sa syudad ni Naga kanakaagin Webes and political science students kan University of Pangasinan para sa sarong lakbay-aral. Ang 26 na estudyante kay baanduan nindang maestro may obhetong makanood din mga programa kan syudad manuod sa good governance. We are here to enrich our knowledge
So sa school kasi puro theory yung nakikita namin doon, napag-aralan namin doon. So gusto rin namin makita yung actual na nangyayari dito sa city. Nagtaram manungod sa good governance practices ni Jessie Robredo si Rene Gumba, ang Executive Director kan Jessie M. Robredo Good Governance Center, siring man si Naga City People's Council Executive Director Johan Del Rosario manungod sa Naga City People Empowerment Program. Para sa Nagangunya News, John Reese. Pagtapos kan anibersaryo kang serbisyo sibil ginibo sa siyudad ning Legazpi, City Hall Coral, espesyal na bisita. Aldaw nin Martes, Setyembre 29, nagpasiring sa siyudad ng Legazpi ang Naga City Hall Coral. Inihuliman taan grupo iyon sa rosa espesyal na mga bisita sa pinagibong 2015 Regional Awarding Rights basiman sa imbitasyon kan Civil Service Commission sa ginibong culminating activity para man sa sarunggulan na selebrasyon kan ika-115 anibersaryo kan ahensya. Pinagibo ini duman sa opisina regional sa siyudad ng Legazpi. Nagperform ang grupo para sa mga bisita huli tadakulang pribilehyo asin oportunidad na madalan ang mga ini sa indang tibay sa pagkanta. Matapos na irepresentar kan grupo ang South Luzon sa 2015 Government Choral Competition 2015 duman sa CCP ka nagtelikod na si Mana. Hinangaan man ang Naga City Hall Choral sa performance kan grupo kan Doxology, Lupang Hinirang as in intermission number o pagkantanin marayrahay na kansyon o musika sa atubangan kan mga bisita. Ang anibersaryo kan Civil Service Commission asiman awarding ceremony ang nagsentro sa temang Kayang-Kaya Mo, Lingkod Bayani. Asin nagtauman man iba-ibang mga award sa man iba-ibang mga kategorya na pinagpartisiparan kan mga government offices sa Bicol. Presente man sa naunambitan ng awarding ceremony, iyaman si Civil Service Commissioner Robert Martinez, Civil Service Commission Regional Director Cecilia Nieto asin iba pa. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla. Comelec Naga, personal na nagsurat sa mga botante, magpa-biometrics na. Nagpapadagos ang Comelec registration sa Siyudad Canaga, katukod kan eleksyon sa 2016. Sa entrevista kan Nagangunya News kay Attorney Maiko Julia, Comelec officer kan siyudad, sa presente nagsurat na sinda sa mga botante na magparehistro asin magpa-biometrics tanganing makaboto. Sa inda naman na pinaghahali sa listahan ang mga botante na naglipat naman ng lugar asin si mga nagtalikod na sa kinaaban. Liwat na pinagpagirumdum ni Julia na no bio, no boto. Pinag-aantisiparan kan Comelec na mas madakol pa ang mapila. Lalo pa taharanina ang deadline kan pagpapabiometric sa Oktubre 31 kan presenting taon. Ngunyan po, last month kang registration hanggang ano na lang po ngayon kita October 31, 2015. Habang nagrana rin po ang deadline, mas lalong nagdadako na po ang nagpaparehistro. Tapos po ito nagpapa-biometrics. Itong iba nga ng mga itong mga mga biometrics, pigsuratan mi na individual letter na magpa-biometrics din data may pa na biometrics. Kaya na-expect bang nagrani ang deadline October 31, 2015, mas lalong madakol ang mapila. Sinabi pa ni Attorney Julia na sa indang isasarado asin temporaryong isususpindir ang pagpapabiometric sa maabot man ng Oktubre 12 hastang Oktubre 16, tanganing taonan ng pagkakataon ang mga kandidato na magsumiter kan sa indang Certificate of Candidacy o COC. Ang filing tapo kang COC, ano po yan, October 12 to 16, ma-accept po kita mga COC katong mga kandidato. Mientras tanto, dakman sa status kan SK Federation o Sangguniang Kabataan, ipinagpahayag kan Comelec officer. Ang SK election po nga talaga na postpone yan, pero sa ilang kumagibo ng mga amendments ma-improve ang programa kang SK, pero sa ilang ko di man i-abolish tayon sa constitution that may mga SK talaga kitang representative. Kaya silang kumagibo lang siguro mga improvements sa sistema kang SK, tapos may election magiging sa October 2016. Sa mga mapa-biometrics, ang Comelec ang makukuha sa temporaryong opisina kaini sa Naga City Civic Center. Para sa Nagangunya News, Myra Revilla.
si Dorothy Bea S. Cultivo, 11 years old at exemplary child ng Naga City. Si Dorothy po, hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi po siya yung katulad ng ibang bata na naglalaro sa labas. Kahit hindi po naman namin siya sinasabi na huwag makipaglaro. Pero talagang ayaw lang po talaga niya makipaglaro sa iba. Mas gusto po niya yung nag-aaral siya, nagbabasa, tapos kung may mga assignments, ginagawa niya pag walang pasok. Pag wala po akong pasok sa school, tumutulong po ako sa aking mga magulang sa gawaing bahay. Halimbawa po, pag nagwawalis, tutulungan ko po sila. Paghuhugas, pagwawalis po dito sa aming bahay. Si Dorothy, pag nasa loob ng klase, tahimik, pero pag tinawag mo, marunong. Yung parang silent worker. Tapos kung akala mo hindi niya kaya, pag binigyan mo siya ng chance, kaya niya palang gawin. Yun ang maganda kay Dorothy. Di siya mayabang. Magaling po si Dorothy magsulat, matalino po, tas lagi po siyang kasali sa attack. Si Dorothy po, mabait po siyang kaibigan at matulungin. Pagdating niya sa hapon, ginagawa niya yung mga assignments niya. Nagbabasa siya ng books. Tapos kung may research siya sa internet, nagre-research din siya. Tapos bago matulog, nagbabasa siya at nag-aaral. Ginagawayan po ako ng aking mga magulang sa pagpapalaki niya po sa akin ng maayos at mabuting bata at tinutulungan niya po ako sa aking pag-aaral. Marami pa pong naitutulong ang 4P sa amin. Hindi lang po yung cash grant na nakuha namin. Every month, nagkakaroon kami ng Family Development Session or FDS, and maraming tinuturo sa amin pag nag-attend kaming mag-asawa at yung iba pa namin mga kasamahan sa 4Ps. Nandiyan na yung tinuturoan kami kung paano magdisiplina at magpalaki ng maayos sa mga anak, kung paano maging responsabling parents, and then yung paano namin magagabayan or mapapalaki ng maayos yung aming mga anak. Sinabi mo bakit exemplary, hindi lang dapat matalino yung bata, dapat parang holistic ang development ng bata. Dapat is spiritually okay ang bata, emotionally siya, balance yan. Di yan yung batang palagi mo nakikita nakikipag-away, di siya pala away. Tapos wala pang situation na nakita kong kasali siya kung may away man lang. Tapos physically, doon na yung nakikita mo si Dorothy parang mahina, pero sa status niya, sa nutrition status, normal siya. Tapos intelligence, wala kang question sa kanya. Magaling siya sa klase. Tapos ang attitude niya, yung anong tawag doon, parang ugali niya, isa siyang batang mabuti. Hindi lang yung dahil magalang siya, basta makikita mong parang lumalabas sa aura na mabait na bata, mabuting bata. Parang ganon si Dorothy. Ako si Marilyn Epabesa, 13 years old, ang exemplary child ng Naga City. Si Marilyn ay isang mabait na estudyante, responsible, very sweet, charming, talagang every time pag tinawag mo yan, nakasmile, and then ready sa discussion, ready sa lahat ng activities, very active. Kapag po may mga, halimbawa po may mga group activities,
kahirapan, humihingi rin po ako ng tulong sa kanya. Si Marilyn po masipag sa pag-aaral, may kusa po siya sa mga gawaing sa mga activity niya sa paaralan, dito sa bahay. Pagdating niya, silang gumagawa ng mga assignments niya, lahat ng kailangan niya sa school. Kadalasan po, kapag po galing ako sa eskwelahan, pag uwi ko po dito sa bahay, syempre po, inuuna ko muna po yung assignments ko, yung mga gawain ko sa eskwelahan. Kapag natapos ko na po yung lahat, tinitingnan ko po dito sa bahay kung malinis ba o madumi. At kapag nakikita ko po na medyo madumi, nagwawalis po ako. Pero po, yung paghuhugas po, halimbawa, pagdating ko dito sa bahay galing paaralan, hindi ko na po yung nagagawa kasi po, ginagawa na po yun ng papa ko, tsaka po ng mama ko. Dahil po gusto nila mag-focus na lang po kami sa pag-aaral. Pagdating dito sa bahay, aaral agad. Natatapos siya mag-aaral, gabing-gabi na, minsan, 2:00 ng umaga na yung natatapos hanggang napupuyat siya. Yung pinatapos niya yung mga aralin niya. Para po kasi sa akin, sa isang magulang, nakikita po nila yung sinusukli ng kanilang mga anak sa pamamagitan po ng pag-aaruga sa kanila, pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapakita po ng yung bang meron ka pong pakialam sa kanila na inaalam mo po kung kamusta na ba sila, kung ano ba nararamdaman nila. Purpose naman talaga, nakakatulong dahil diyan ko kinukuha yung mga project ng anak ko, yung damit, gatas, pag may sakit, yung gamot, tapos yung mga libro niya na module ba yung binibili. Hindi na ako ng problema, kanya lang talaga yun. Pag sa school naman, pag may homeroom o diyan ko na kinukuha yung mga project, homeroom project. Nilang iisipin kung ano po yung meron ang iba at meron sila. Huwag po nila ikumpara yung sarili nila sa iba. Siyudad ni Naga sa liderato ni Mayor John Bongat. Pigbisto kan DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa interong Pilipinas kan 2011. Hall of Fame awardee sa Nutrition kang 2012. Kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolandia poon kang 2013. Pigdeklarar kan Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 Next Wave Cities. Kaya nagralaogan sa syudad mga darkulang call centers, siring kan IBM, Concentrix, asin Stellar. Pinaurog ang agrikultura, dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 asin 2014. Pinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbisto kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo.
Number 1 in government efficiency and one of 3 most competitive cities in the country as adjudged by the National Competitiveness Council of the Philippines. Asin ngunyan, ang Naga iyon may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia sigun sa BLGF, enjoying a runaway 44% share in the total revenues of all cities in the region. And on top of all this, the city of Naga is one of the 10 least independent cities in the Philippines. Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay Canagueño mapadagos-dagos pa. Ipadagos ako! Ini si Mayor John Bongkat, ang tiwala nindo, tigmamakulkan ko. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan.